Balikan po naman natin kaugnay ng retrieval operation sa eroplanong sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Hindi po biro ang ginawang pagsisid ng mga divers sa dagat ng Masbate para makita ang kanang makina na bumagsak na eroplanong sinakyan ng grupo ni na Secretary Robredo. Kailangan pong mahanap ang kanang makina para masimula ng investigasyon sa aksidente. Mula sa Masbate City, nakatutok live si John Consulta. John? May sinimula na nga ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon para hanapin ang kanang makina ng bumagsak na Piper Seneca plane na sinakyan ni DILG Secretary Jesse Robredo. Bit-bit ang coordinates na kuha mula sa sonar scan ng crash site. Tinungo ng diving team ng Philippine Coast Guard ang pinaniniwalaang kinalalagyan ng kanang makina ng bumagsak na Piper Seneca plane. Wala nang sinayang na sandali ang divers. Agad bumaba sa rubber boats para isagawa ang kanilang dive plan. Gamit ang kanilang compressed oxygen air tanks, bumaba ang divers para maabot ang seabed ng Ticao Channel. Sa umpisa pa lang, pahirapan na. Ramdam ang malakas na hatak ng underwater current. Pero tuloy ang diver sa pagsisid. Somenyas ang lead diver na sumabay sa current ang buong team para malagpasan ang malakas na hatak ng current sa ilalim. Nang marating ang ibaba, ilang minuto ring sinuyod ng divers ang area kung saan nakita ang wreckage ng eroplano. Pero wala silang nakitang makina. Dahil malapit nang maubos ang hangin sa kanilang tangke, napilitan silang umahon. Pagdating ng hapon, muling bumalik sa target area ang divers, pero bahagyang naantala ang misyon matapos masiraan ng makina ang rubber boat ng primary divers ng Coast Guard. Natuloy rin ang pagsisid pero bigo ang diving teams na makita ang makina. Nangako ang Coast Guard na di sila titigil hanggat di nakikita ang pakay. Mahanap muna yung location ng makina na yun. Siguro pag na-pinpoint na, nakita na, so lalagyan natin ng mga palatandaan, then saka natin kukunin, akyat sa dagat, then gagamitan natin ng boom, gagamit tayo ng barko ng Coast Guard kung saan dito ngayon nakadeploy. Ayon sa kaap, mahalaga makita ang naturang makina para masimulan ang investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng Piper Seneca plane. Salamat. Kanina, formal naman nagpaalam ang pinuno ng Task Force Kalihim na si Major General Ed Del Rosario sa kanyang divers at mga sundalo mula sa Philippine Navy, Army at pati sa PNP. Nagpasalamat siya sa kanilang malaking kontribusyon sa tagumpay ng kanilang misyon. Pagbalik sa Maynila, magsusumiti raw si General Del Rosario ng report kung saan nakapaloob ang ilan sa kanyang mga rekomendasyon. Preparedness is indispensable in terms of equipment and trained personnel in a situation like this. So we will be recommending that for the national government to have the necessary equipment like the sonar capability, the remote operated vehicle, and to train more Navy personnel to be able to undertake technical dive at makagawa tayo ng operations on a continuing basis. Melayan kaya DOTC Secretary Mar Rojas ay malawakan ang kanilang gagawing investigasyon sa nangyaring pagbagsak ng eroplano ni Secretary Robredo. Kukuha raw sila ng mga eksperto mula sa abroad at Pilipinas at kung kinakailangan ay ipapadala pa ang makina sa abroad para talagang mapag-aralang mabuti kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Ang target date nila, Mel, ay 30 hanggang 60 araw simula ngayong Lunes. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta.